Hello! Welcome to Mariel Lasin Channel. Bilang isang taga Del Carmen, ikinagagala kong may bahagi sa inyo. Alam niyo po ba, ang basura dito ay ginagawang gasolina? Isa sa pinaka-advanced waste management system sa Pilipinas, hindi lang basta sa pagtatapon ng basura, ginagawa nila itong useful ulit. Dito sa MRF, hinati-hati nila ang basura para maging recycle at pwedeng gawin itong gasolina. Actually, this is my first time makita po kung paano i-process ang basura na maging gasolina. On today's vlog ay nandito po tayo sa recycling facilities ng aming lungsod sa Del Carmen para ma-witness at makita ko po talaga kung paano naging useful at recycle po ang basura. Part ito ng circular economy. Ibig sabihin, walang sayang, lahat may purpose pa rin kahit basura. Isa ito sa pinakamagandang ginawa ng mayor po namin sa Del Carmen na si Mayor G.R. Coro at sa tulong na din po ni Attorney Jerry Asis na mapagawa po ang programa na ito. At hindi lang ang basura ang ginagawa naming recycle. Ang sifted wastewater recycling or dumi galing sa septic tank. Gumagamit po kami dito ng vacuum truck na yung mga wastewater or dumi galing sa septic tank, ginagamitan po ng vacuum truck para hindi dumiretso po sa dagat. So mas safe po yung environment natin. Nice to meet you po, Hi. Attorney Jerry Asis. Hello. Ako po ay napaka-excited na ang basura na pwede pong gawing gasolina at sobrang proud po talaga ako nito bilang taga Del Carmen. Salamat, Miss Mariel. So unang-una, itong project natin ay vision ni Mayor J.R. Coro dito sa Del Carmen, Siargao. Nagsimula po kasi kami yung company namin talaga sa wastewater. Yung makita nyo yung isang facility namin mamaya, yung tubig galing sa septic tank, ginagawa namin na sing malinis ng mineral water. Tapos ang nangyari dito, nag-request si Mayor kung hanapan ko ng solusyon yung problema ng basura dito sa Siargao. So ito po ang in-offer namin sa kanya na technology kung saan yung plastic na basura ay ginagawa natin na gasolina at diesel. Tapos yung isa naman, yung iba't na bang klase naman na basura gaya ng diaper, karton, at kung ano-ano pa, ginagawa nating abo na hinahalo natin para maging fertilizer or abono. So ito po yung mga basura. Sinisiparate na po nila itong plastic bottles. So attorney, itong plastic bottles, ito yung ginagawang gasolina. Oo. Pinaprocess. Yes. So, itong sa nakikita nyong bote, ito, no? Yung cap, tsaka yung label, ito tinatanggal nila kasi yun yung gagawin natin gasolina or Opo. diesel. Yung plastic, either ginagawa natin, binibail ng munisipyo kasi i-recycle nila sa ibang planta, dinalabas dito sa Siargao. Pero noon, nung wala pa yung baling machine na yan, pinaprocess natin dito sa ating zero waste na facility at yun yung hinahalo natin sa abono natin. Sila po dito ang nagtatrabaho, taga-sort out po ng basura. Ang ginagawa po nila ay tinatanggal po ng mga label, bawat bottles po, at saka lid. At mga taga-local po talaga sila, taga-Siargao po. Malaking tulong na din po na nabigyan po sila dito ng trabaho sa recycling At facilities. At nag-volunteer po talaga ako bilang taga-sort out po ng basura to see po kung mas madali pong gawin. Actually, I'm having fun. Supportive po talaga ako sa gantong programa, lalo't na alam ko para ikaganda po sa ating environment. Ngunit mahalagang tandaan na kahit may gantong teknolohiya na kayang gawin na pwedeng pakinabangan ang basura, hindi ito nangangahulugan na maaari tayong magpabaya at magtapon ng basura at magawa ng mas marami pang basura. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lang gawing foil ang basura, kundi mababawasan ang basurang nalilikha natin araw-araw. Pwede ba ako dito, sir, mag-apply? We cannot afford you. Volunteer lang. Ito po. Good idea. Alam mo, good idea yung volunteer for a day. Opo. Sort lang mga tao, makatawag. Ano tayo. So, ito po, tanggalin po natin. Ilang hours din po kayo dito, ma'am, nagtatrabaho bilang taga-sort ng basura? 8 hours. 8 hours a day? So, matagal-tagal din. So, maraming basura din talaga na i-sort out. Iba't iba. Dito natin makikita yung iba't ibang bato. So, I think hanggang bukas ako dito mag-volunteer. Ayan. Ito noon puno ito ng basura, iba't ibang klaseng basura. Simula doon sa karatula na yon hanggang doon sa dulo, tapos hanggang dito,
Napakalapad. Oh, puro basura po yan. So yun ang panahon, sir, na wala pa kayo na project Yes na po. ang basura na pwedeng gawing gasolina. Yes po. Pero ngayon, napakahawa na po. Ayan. So, before and after, grabe Yes, yung before progressing and po, after. no? Kasi makikita nyo po, yung mga bottles ay nandito na po. Ibig sabihin, ready na po ito ilagay sa machine. Ito na yung mga natapos pwede na na po siyang nila. ilagay sa machine. Yes. So, ito, napakadami. Oo. Mga sako doon, makita niyo mamaya, nandun na yung nakahiwalay. Oo. Tapos, i-demonstrate natin paano siya maging gasolina. Grabe din po talaga ang mga taga Del Carmen dahil nakipag-cooperate din sila, isiparate na yung mga basura, Oh, yes. plastic at saka yung malata at hindi malata, di ba, nakasiparate yan. Oo, Miss Mariel, kasi dito ang ginawa ni Mayor JR, nagtulong-tulong talaga. Hindi lang naman kami sa JCA 1221 ang tumulong kay Mayor. Marami yung galing sa UNDP, sa EU, sa Coke, at iba't iba pang mga, yung World Wildlife Fund, yung Action Against Hunger, at iba't iba pang mga organization tumulong sa kanya. Oo. At ang ginawa dito is iba't ibang mga grupo may kani-kanyang ambag, nagtulungan. Kasi na-synergize kumbaga ni Mayor yung lahat ng mga initiative para magkaroon ng isang holistic program na hopefully makatulong din kami doon sa ibang bayan. Ang capacity kasi ng planta natin ngayon, hindi lamang para doon sa waste ng Del Carmen. Kasama din dito yung para sa ibang bayan. Ibig sabihin, welcome po ang taga-ibang lungsod. Dito po sa recycling facilities sa Del Carmen, pwede nyo po dito dalhin ang inyong basura para isa lang po ang ating layunin na magkaroon po tayo ng magandang kalikasan. Ito na pala yung mga basura na plastic bottles na na-sort out na po, nilagay na po sa bag dahil ready na po ito ilagay sa machine. So ito po yung mga bottles na tinanggalan na po ng mga label at yung mga lid din po ay kasama po ito pag recycling para po magawang gasolina. So ito po siya, ipapasok na po ito sa machine. At ipapakita po sa atin ng mga trabahante dito, i-demonstrate po nila kung paano po maglagay ng basura sa machine. Actually, medyo puno na talaga dahil pagdating ko po dito ay ready na po sila mag-process. Pero yes, ganito po sila maglagay. Kasama po talaga yung lid at bottle. So pag puno na po talaga ito, kailangan na lang po nila i-close yung lid. At dahil puno na po, ito na po, isisirado na po nila ito at kailangan lang po nila i-turn on sa machine. Pupunta po tayo sa kabilang side. Nandito na po tayo sa operated machine. Papakita po nila kung paano i-on. On na natin. Antay lang po tayo. So, paano to i-on, sir? Start, okay. Maririnig natin. Kailangan nakaikot-ikot pala dyan doon. Okay na. So nag-spinning na po dito. So after ma-on, dito natin makikita. Dito. Kasi doon natin pinasok yung basura. Ito yung mag-iikot machine. Ang tawag sa technology na ito, pyrolysis. Ang pyrolysis, high heat. Hindi siya direct combustion kasi bawal yun sa Clean Air Act. So sa pyrolysis, high heat para matunaw yung plastic sa loob. So umiikot lang siya ng umiikot parang nagluluto ka. Opo. 'Di ba pag hindi mo kinakaraw masunog. Matutong. Matutong, hindi balanse. So umiikot siya para balance. Okay. Tapos matapos niya matunaw, maging siya, gas. Gas. Opo. Iikot dito sa fractionation machine, tapos may condenser. Yun, di ba sa basic sa science, sa chemistry na solid state, liquid state, gaseous state. Mas babalik natin siya sa liquid state. Pagbalik niya ngayon sa liquid state, ang nangyari, yung na-rearrange yung molecules ng plastic. After ma-rearrange siya, nagiging na siyang gasolina o diesel. So dito lalabas siya, sir? Dito siya lalabas. So, lang siya, mga 6 to 8 hours. 6 to 8 hours to process yan. Oo, kaya hindi kaya ng vlog mo 6 to 8 hours. Pero may na kayo. Pero meron kaming pinasis kahapon. Opo. Kasi yun nakita nyo,
pinupondo natin doon Kakalagay eh. lang itong Kakalagay lang yan eh. So, 6 hours. Dito natin makikita ang gasolina na galing sa basura. Yes. Pwede ba natin matry? Oo, pwede. Paano ito ba siya natin aming ito plant matry? supervisor, si Cyrus. Hello, nice to Dahil meet si you, ikaw na bahala. Cyrus. So, Oo. ako'y napaka-excited matry for the first time ang foil po na galing sa basura. So, pwede ba natin ipakita sa ating audience, sa ating viewers? I'm sure excited na din silang makita kung Okay. anong kulay nito or ano ba, pwede bang umapoy? So ang first process natin dito is, ang unang lalabas or mapaprocess namin ay yung gasolina kasi may kami na heat index na pag lumagpas siya ng mga 300 to 400 degrees Celsius yung heat na process sa pyrolysis, unang mapaprocess dyan is gasolina. Which is Gasolina. dito siya babagsak na tangke. So, ito, pag mapuno ito, mga ilang liters naman? Mga 400 liters yung ano namin dito. 400? Yes, ma'am. Yung Tsaka capacity. ito, pareho sila? Ito yung pinaka-holding tank namin, ma'am. So, pwedeng makita. Stuck na kayo dyan. Yes, nag-process So, na dito po kami. lalabas. So, Naaamoy ko. Gasolina Yun. talaga. May gasolina halong plastic. Oo, grabe no. Amazing. Ito yung sa diesel, ma'am. Ito yung diesel. Wow. Close mo na, Franz. Okay. Okay. So, ito po. Ayan. Mukha na sa diesel, sir. Diesel eh. Ito po yung kulay. Amoy diesel, sir. Gasolina talaga yung baho. So, ito na po si Sir. May lampara na. Ito testing talaga. Hindi ko pa rin to nasubukan eh. Pero alam ko, siguro, Sai, mag-testing muna tayo. Ano ka dyan, magsindi ka dyan. Okay. Ready mo lang ang safety ha. Safety tayo. Pero ito, Galing ni Sir ha. May experience ka pala Sir sa mga lampara. di kay nung maliit ako, yung lumaki ako sa Butuan, wala man kaming masyadong kuryente. Opo. So, Parang lampara lahat muna ng kami. taga-Siargao dito, may lampara talaga. Sige. Kaya ito kailangan mo na expert tumasok. na expert si Sir. Ang bilis na kaano agad ng damit. Di, Kahiwa. tinulungan ako ni Manay. So, meron tayo dito fire extinguisher just in case na ano. May lighter ka, Sir. May light, asan lighter natin? Okay, teka. Iano muna Malayo natin. lang siguro dito. Dito muna tayo para alam natin. Yan. Naku, masyadong malaki ito. Dito lang siguro tayo, Sir, no? Safety tayo. Yung kamay mo, Sir, baka... Wag Sige lang. mong... Siguro hindi ikaw magsindi. Hindi ako magsindi. Kamano. Sige. Oh. Ayan. Naana. Ito na. Ito na po. Diesel po na galing sa basura. Recycle talaga siya. Naku, Sir, napakamahal ngayon ng gasolina. Oh, Mabuti. so in case of emergency, In case meron tayo available. Sabi nga ni Mayor JR, kung pwede daw, may available tayo para sa ambulansya. ambulance, opo. Maliit lang naman ito na programa nyo para lang talaga based inside the Siargao. Yes. Itong solusyon is really for Siargao Island. Hindi tayo tulad nung kung malalaking highly urbanized city, Opo. malaki sila. Oo. Ibang solusyon doon, like kung mag-waste to energy, hindi pwede dito sa Siargao. So ito, ang kinagandaan ng proyekto natin, maliit lang siya, mabilis gawin. So kami, after namin mapag-aralan ng 1 year kung anong magandang solusyon, in 2 months na-install natin kaagad yung equipment natin. Grabe yung study ni Sir. 1 year talaga. So, Oh. syempre, thank you talaga, Sir, sa paggawa po na ito na programa sa atin sa Del Carmen. At syempre po sa aming mayor sa Siargao and Del Carmen, ako'y napaka-proud po na may ganito po siyang project na ang layunin niyo po ay para ikaganda po sa ating kalikasan. And I'm hoping from this video na mas marami pa pong ma-inspired na kailangan po natin alagaan ang ating kalikasan. And after all, ang layunin ng proyekto na ito ay magpakita ng kahalagaan ng recycling at tamang pamamahala ng basura. After nakita ko po dito sa inyong facilities, nakakahanga po talaga na nagawa niyo po ng solusyon na magkaroon ng recycle ang basura para maging useful. Pero hindi naman ito para to inspire other people na magdami ng basura kasi total meron naman dito. Di ba? Yes, yes. Our objective is still reduce, Opo. reuse, recycle. Pero kung ano talaga, meron naman talaga matitirang basura. Ang maganda dito sa Siargao, meron na kayong facility. Actually, yun kasama sa project natin, yun nga yung sa
wastewater yung Opo. sa isang facility. So, Yung abangan sa, po natin Oo. yan dahil ipapakita po ni Sir kung Oo. paano din nila nire-recycle yung tubig galing sa septic tank, ginagawa natin silinis na mineral water. Tsaka Grabe. siguro pagbigyan mo ako, magyabang ako konti Sure po, Sir. Sige po, Sir. Nagsimula kasi talaga kami sa wastewater. Opo. At ang una naming project sa Puerto Princesa. Doon, tubig kanal at tubig galing sa septic tank, yun nilinis namin na parang singlinis na mineral water. At na-revive namin yung Puerto Princesa Bay. Dahil doon, inawardan kami as Asian Water Improvement Project Wow, of the Year. galing. Grabe. At least, yung gumagawa ng project sa inyo dito, may experience naman kami. Opo. At isa din po talaga ako humanga kang Attorney Jerry Asis, napaka down to earth, sobrang humble. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang sifted wastewater recycling dito po sa Del Carmen, Siargao Island. Yung mga wastewater or dumi galing sa septic tank, nililinis nila dito para hindi dumiritso sa dagat. So, mas safe yung environment natin from waste, nalilinis, safe sa kalikasan. Our Siargao Island is known as one of the most beautiful, popular island in the Philippines. It became famous for its world-class surfing spot, Cloud9, which is attracts surfers from around the world. Maraming dumadayo ng mga turista sa amin dahil sa malinis na puting buhangin, malinaw na asol na tubig at tahimik ang kapaligiran. Kaya ito po talaga ang ginagawa namin para mapanatiling malinis ang Siargao Island. So ito po yung vacuum truck. How it's work, itong vacuum truck po natin. Okay, so itong vacuum truck natin, tinawag siyang vacuum truck kasi nagsisip-sip siya sa mga septic tank dito Opo. sa Siargao. Hindi siya tulad ng ibang mga nagsisip-sip na kumukuha ng submersible pump at linalagay sa septic tank paakyat. Opo. Kasi yun, malaki yung risk na biglang magtapon-tapon eh. Okay. So ito mismo ang truck ang sisip-sip. So kunwari isipin nyo, may restaurant o bahay dito sa Siargao, Or resort. oh, Opo. resort, puno na yung septic tank. Pag puno na yung septic tank, tumatapon lang yung apaw doon sa kalikasan, di ba? Opo. Nagpo-pollute. So ito ngayong truck pupunta doon, sisip-sipin, dadalhin dito, tapos ididiskarga dito sa unang machine. Ito yung receiving area. Pagtapos niyan, tinatanggal natin lahat ng mga solid waste na minsan kasi may nahahalo doon sa septic tank yung pag nagfa-flush, Opo. yung mga wag na natin sabihin kung ano 'yon. Alam niyo na 'yon. Opo. Papasok. Oo, dito. Tapos, i-minimix, papasok siya dito sa equalization tank. Hinihiwalay natin yung solids, biosolids. And then process dito sa EQ tank and then dito sa SBR tank natin. Dito sa SBR tank, may hangin, pinapabubbles natin siya, parang linuluto. Ililipat namin yung tubig dito sa tangking ito. So ito yung na-process na kaninang umaga. So ito yung tubig, ito yung dumi na from the septic tank, naging tubig. Oh, tubig So, na. So ito malinis-linis Malinis na ito. na to sir. Na-treated Oo. na siya. Treated siya pero hindi pa 100% treated kasi lalagyan pa namin ng chlorine for Chlorine. final disinfection or Opo. EUV namin. Mm-mm. Tapos, ito na siya. So makita nyo, ito na yung final product. Kita nyo, Malinis na. Oo. Kaya ito, Amazing. kita nyo hanggang sa ilalim, di ba? Oh, mapupuno talaga ito, sir? Oo, depende sa sa dami ng Sa dami. pinoprocess. Hanggang Ito po. dulo, Mm-mm. clear na clear. Clear na clear. So isipin nyo, yung tubig galing septic tank na Oo. itim na itim. Itim na itim talaga. Naging ganyan. So, Amazing. as proof na safe na yan, di ba kanina, humawag ako ng gasolina eh. Gasolina, hindi ka pa naghugas, Di sir, pa ako sa nakahugas. kamay mo. Oo. Maghugas ako. Itong gamit namin dito, recycled water na. Opo. So, ito, galing ito doon sa ito na tangking yung yun. galing sa ano Oo. talaga. So, Parang ito, ang proof sa linis inyo na ng safe na siya. tubig. Opo. So after guys, matreat po yung dumi po, yung septic tank, after po ma-process, ito na po yung final. Tingnan po natin kung gaano kalinis. Yan po siya. So imagine, yung dumi po na galing sa septic tank na sobrang brown na brown po talaga or green, naging ganito na po siya kalinis. Ayan. So, ang tubig na ito ay treated na po siya. Meron na po itong chlorine. So, marami po talagang pwedeng iba't ibang magamit ang tubig na ito. Mainly po ay magagamit po nila ito sa farming, tubig. Marami po sila ditong project. Alaman. Oo. So, may plano po kayo dito, sir? Magkaroon ng yes. farm? Yes. So, makita nyo, ito, pwede siyang parang fertilizer for mga flower. Kasi nag-experiment kami kung saan siya pwede i-apply. Ito, yan, gagawin namin tong garden. Tapos, may So, mga... ito na soil, galing din po ba sa
Yes, galing sa process sa natin. process? Actually, so from healthy yan. Healthy talaga. Meron lang tayong kailangan sundin na regulations ng ating gobyerno. Opo. So, for now, for ornamental use muna namin ginamit. For flowers, orchids, na pwedeng ibenta ng mga farmer. Pwede sila may konting kabuhayan. Local talaga, no? Yes po. Suportahan dapat yung local natin sa Siargao. Yes, so ang balak namin with Mayor JR is we will help the local farmers through this project. Po. So- Para hindi panay import yung mga gulay natin. Yes. At isang oo. rason din bakit mahal ang bilihin. Oo, so hopefully umabot tayo doon sa stage na yon. So, part ng aming project is mag-experiment kami. So, ginagawa pa namin ngayon yung aming greenhouse. Ito. Oo. Itong may bamboo. By tomorrow, matapos na to, isi-screen lang namin. Kasi, ang objective is dapat may tamang study Opo. sa paggamit para bago natin i-make available sa public, alam natin na safe talaga siya. Surigao del Norte State University. Sobrang excited na po ako sa mga project niyo, sir, in the future, na makabalik ako dito. And then, nandyan na, tapos na po. So, maging greenhouse po ito. Greenhouse, tapos katabi niya, aquaculture. So, mamaya ipakita ko sa iyo, magti-test din kasi kami kung pwede ba yung tubig sa isda. Opo. Kasi sa project ko Gagawa kayo ng fish farm dito? Oo, kayo? fish farm. Gamit okay. yung tubig na yan. Grabe, lahat talaga dito sa area, lahat recycle. Oo, yun ang idea. ang Circular galing. economy. Opo. Oo. So, ngayon, mag-experiment pa kami. Nagawa ko na kasi sa Puerto Princesa na yung mga koi Opo. ang binuhay ko doon. Dito, magsubok ako ng siguro tilapia. 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 Just testing lang, testing Opo. lang. Grabe yung iniisip mo is para talaga sa taga-atin, sa mga taga-local. Para sa local kasi yun din naman ang gusto nga ni Mayor JR. Para matulungan Oo, ang matulungan talaga yung taga mga tao dito. So, Kasi isa ding problema sa atin yung trabaho. Opo. Diba? Opo. So, Oo. pagkagaya po dito sa basurahan. Oo. Nag-employed kayo ng 10 tao. Oo, Ang 10. ganda. Tapos 8 hours a day sila nagtatrabaho. Yes. And then so kung meron tayong aquaculture, ang balak natin mga youth, mga women, Oh, so mas marami pa talaga kayong matutulungan. hopefully if God willing. Ang galing. God willing. Yun ang objective So, natin. nandito rin po yung So ito na yun yung pinapakita ko sa iyo kanina na next phase natin, ito na yung hinahanda namin yung experiment. Grabe, ang galing ni Sir, no? Yung mga experiment as in advance na dito sa atin. So ito yung aking team. Kita niyo sila. ito. Naghahanda Hello po. sila. Yan yung gumawa kami ng pang-aquaculture na. Ito. Pang-aquaculture. So, paano sila nabubuhay? By ano lang ba? Oxygen or Oo. yung hangin nila? Saan kumukuha? So, ito ngayon, pag set up namin, so yung tubig, kukuha din namin galing Doon sa doon. septic tank So na- ipapump na natin, process. Opo. papunta sa septic. Tapos meron lang tayong aerator na ilalagay, hangin okay. lang. Opo. And then mag-grow tayo, eksperimentohan natin na kung 100% recycled water, may halo. Kaya natin kung ano mangyari, di ba? Opo, di ba? Kasi Pero confident ako na mabubuhay kasi nagawa ko na I sa think koi. I trust you talaga. Ito yung pinaghirapan namin buong araw. Lettuce. Oo, lettuce. So yung style nito, sir, hindi na kailangan may magdidilig. Automatic na ba? Yes, ang konsepto naman nito aquaponics Opo. na galing sa recycled water. So yung isda na nabubuhay dito, yung dumi niya, yan yung magiging pampataba ng lettuce. Okay. So aquaponics, I mean, marami naman nag-aquaponics. Mataba na nga yung lettuce, pwede nang kainin. Hindi, ano pala yan, testing pa lang yan. Testing pa lang. Pero happy ako kasi recycled to lahat. Tingnan niyo yung ginamit namin, Opo. no? Ito yung mga plastic na tinatapon-tapon lang. So ito, anti-chlorine lang. Tayin lang natin siya na matanggal yung chlorine sa tubig. Mga 5 minutes. Ginawa lang nun, ito, tinunaw. Tapos linagay doon sa tubig. Katitid. Opo. Sai, thank So you. ito, kailangan mga 5 minutes. Makita natin kung magustuhan po ng isda yung Oo. tubig. Meron na ba rin ditong isda dito sa Meron na dito. Meron Ito. na din? So, siyempre, nag-trial muna kami. Alin yon? Ito. Ito. How many days nyo na po nilagay? Or like, 1 day na ito dito. 1 day, so Oo. survive naman siya, no? Tingnan natin. Kasi baka pag-release ko, biglang gaganon. Mabuti. Problema tayo. Kaya nga, 3 muna yung nilagay talaga. Siyempre, maniguro muna ako. Oo, siguro muna.
Mabubuhay yan, sir. For sure. For ano na, dito na natin magkakaalaman. Yan. Parang happy naman sila. Okay naman ata sila, no? Okay lang. O yan, okay naman. Nagustuhan nila yung tubig. Yung tubig na galing sa septic tank. Ayan. Wow, grabe. Napabilib mo na talaga kami, sir. Ay, galing. Palakpakan naman natin si sir. Dito po magtatapos ang ating video. Bago po ang lahat, magpapasalamat po tayo kang attorney at saka kang Mayor Coro po sa inyong programa po para may pakita po sa lahat. Thank you so much po talaga. Salamat you for visiting us. And Welcome. And I just want to thank my team and I want to praise God for the opportunity to serve Siargao. And that's all for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Bye! Bye!